natin ang kanyang salita. Dahil nabasa na po sa Tagalog, babasahin din po natin ito sa English. Sabay-sabay po natin basahin. In 5, 4, 3, 2, 1. Even consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lust. And do not go on presenting the members of your body to sin instruments of unrighteousness, but present yourself to God and those alive from dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. Amen. Makakaupo na po tayo. Consider yourself dead to sin. Amen. Alam po natin na ang kasalanan ay walang magandang maidudulot ito sa buhay ng bawat isa. Ito po ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Amen. At alam din po natin mga kapatid na bilang isang Kristiyano, hindi porke nakatanggap ka na sa Panginoon, eh wala ka na pong mararanasang tukso o mga pagsubok sa buhay. O kaya wala kang kakaharapin o hindi ka makakagawa ng kasalanan. Bilang bawat Kristiyano po, ito po yung struggles natin sa buhay. Amen? Kung paano natin maiiwasan ang magkasala. Ito yung struggles ng bawat mananampalataya. Pwede ko rin sabihin hindi lang sa mananampalataya, kundi sa lahat. Kung paano makakaiwas sa tukso, kung paano makakaiwas sa kasalanan. Amen? Paano ba nga sasabihin natin, hindi na tao lang ako. Amen? It's not a license na tao ka lang. Ang Panginoon, bumaba 100% na naging tao siya upang mag-set po ng example sa ating mga kapatid kung paano mamuhay sa mundong ito na hindi nagkakasala. Amin po. Tama po, habang nasa laman tayo, nagkakasala at magkakasala pa rin tayo. Pero ito po ay isang paalala sa atin ng spiritual na labanan, mga kapatid, ay hindi po natatapos sa sandaling tumanggap ka sa Panginoon. Actually, nung tumanggap ka sa Panginoon, you are declaring war sa kaaway. Yes. Amen? Kaya nga, tinatanong mo minsan, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, saka naman sunod-sunod yung atake sa akin ng kaaway? Saka naman parang ang dami-daming mga problemang dumadaan sa buhay ko. Pero samantalang nung ako'y hindi pa Kristiyano, ay parang easy go, lucky lang ang buhay. Amen? Sapagkat ngayon po na tayo po ay isa ng Kristiyano, dito po natin makikita yung pagkakaiba ng may Kristo at walang Kristo sa buhay. Amen? Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, we give Him the full authority to control our emotions, our life. Amen po? We give Him the power na siya'y manguna sa buhay natin. Kaya lang, minsan, kahit na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, nandoon pa rin po yung authority natin sa sarili natin na gusto pa rin po nating masunod yung pita ng laman o yung gusto natin. Amen. Please bear with me. Amen? Now, hanggat nananatili tayo sa mundo ito, ng punong-puno ng kasamaan, makakaranas talaga po tayo ng iba't ibang pagsubok ng tukso. At makakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Still, if we are still living on this earth is full of sinful nature. Amen? And as a human being, we still commit sin. Whatever it takes, kahit anong gawin natin, whatever we do, we still commit sin. Because we are living in the sinful world. Amen. But, there is hope. Sa pamamagitan mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, maaari po tayong mamuhay ng may katagumpayan laban sa kasalanan araw-araw. But, every
every day of our life, there is still hope in the power of the Holy Spirit that would help us to live every day and to avoid committing sin. Amen. So, we should allow the Holy Spirit, we should involve the Holy Spirit in our life, mga kapatid. Hindi lang yung sarili lang natin. Kaya nga po yung binigay na titulo dyan, parang nawala pa na. Sa number 4. Amen. Okay, napunta daw po sa number 4. So, ang pamagat po, the title is to die is to live. Amen? To die o ang mamatay is to give up something. Ano yung mga dapat nating i-give up? Ito yung mga manyana habits natin. Ano yung manyana habits? Ito yung palagi at paulit-ulit na lang natin ginagawa sa buhay natin. What else do we need to give up? Ito po yung mindset natin. Ano yung mindset natin? Either negative or positive po yan, lalo na yung mga makamundong pag-iisip. Amen po? And even your selfish desire. Dapat bilang mga Kristiyano, nasa sa atin yung selfless. Pero minsan kahit Kristiyano, minsan gusto mo ikaw pa rin. Amen? At mararanasan, kung i-give up natin ito, kung mamamatay ang lahat ng ito sa atin, kung isusuko natin ito sa Panginoon, we will embrace a fuller and more meaningful life. Amen. So bilang isang Kristiyano, kailangan po nating mamatay doon sa luma nating pagkatao, doon sa mga nakasanayan nating hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, that may we live a new life in faith and obedience to God. Amen. Kasama dito ang total surrender po, mga kapatid. Yes. Total surrender dun sa mga worldly things na inaakala mo ay nakakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Yan po ay pansamantala lamang, mga kapatid. Amen po. And in order to experience spiritual renewal and eternal life through Christ, kailangan po nating baguhin ang ating pag-iisip, ang ating pag-uugali, ang ating mga makasariling desire sa mundo nito. Amen. Iwanan po natin yun. Amen po? Because true freedom is found not in the clinging of the word, in the word. True freedom is hindi lamang dun sa nakikita mo sa mundo ito, but letting go and aligning with something greater, and that is the purpose and the will of the Lord. So, paano po ba tayo mamatay? How to die in sin, sabi nga po. So, ginamit po ito ni Pablo, yung illustration ng water baptism. Amen? Amen. Sino ba mga nagpabaptism dito? Amen. Are you baptized, brother? Amen. So, Paul used this as an illustration para po malaman natin. Amen po? Nung hindi pa po tayo nababautismuhan, yung lumang sarili po natin ay naaalipin na po o naalipin na ng kamatayan at ng kasalanan. Amen? But Jesus Christ is napagtagumpayan niya na po ito. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Jesus overcame the power of sin and death when the Lord Jesus Christ was died in the cross of Calvary. Amen. Amen? So sa ating bautismo, tayo ho ay inilibing. Nung inilublob ka sa tubig ng ilang segundo, kasama mo ang Panginoon at that time. Amen. Because the Lord was died, and after 3 days, He was resurrected. Muli siyang nabuhay. Amen? Amen. So, nung nailublog po tayo, kasama dun yung luma nating pagkatao. Kasama dun po yung hindi kaaya-ayang mga pag-uugaling natin. Yes. Amen? That is our total surrender to the Lord. Total surrender na dapat wala na ang ating pagkatao. Total surrender na binibitawan na natin yung
yung kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas sa buhay natin. And when we raise up with the Lord. At binigyan po niya tayo ng bagong pagkakakilanlan at bagong pagkatao at bagong buhay. Bagong identity sa Panginoon. Bagong buhay na dapat ay kalugot-lugot at ipinagkakaloob natin sa Panginoon. Bagong layunin na dapat ibinibigay natin sa Diyos. Amen po. Amen. Kaya lang nakakalungkot. Hanggat hindi pa talaga tayo pinapalo, hindi natin malalaman kung ano po ba talaga ang nais ng Diyos sa buhay natin. Amen? So itinaas tayo ng Panginoon upang lumakad sa bago at panibagong buhay. Amen po? Bawat araw po mga kapatid, every day is a new day in our life. Para ho, and every day is a second chance for us para talikdan po natin yung mga kasalanan at magpatuloy po sa Panginoong Heso Kristo na sumunod sa Kanya. Amen. Every day in our life, we should have a goal every day. Every time we wake up, dapat may goal tayo. Ano po ba yung goal mo? Bakit ka gumigising? Para lang ba magtrabaho? Para kumita ng kwarta? Para ano ho? Yung pag-attend po ba natin dito, what is your goal in attending this service? What is your goal in attending and hearing yung salita ng Panginoon? Dahil ba sa pagkain? O dahil nandito si Crush, si Mahal, si Habi? O dahil porque may posisyon ka, kaya kailangan attendance 100%? Hindi po nakukuha sa 100% na attendance Amen. ang pagbabago ng buhay ng isang tao. Nakikita po ito, nakukuha po ito, at nakikita po ito sa pagbabago ng buhay natin at sa pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ang pagbabago po ng buhay ay kasama ng pagsuko ng lahat-lahat sa atin. Yes. If you want to be Christ-like, we have to follow the behavior and the characteristics and the samples and yung halimbawa ng Panginoong Heso Kristo. Sabihin mo, Panginoon siya, mahirap gawin. Yes, muli sasabihin ko, ang Panginoon, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos upang maging fully 100% man, and He set an example for us on how to live on this earth. Amen. Na hindi nagkakasala. When you accepted the Lord Jesus Christ, He gave you the power and the victory and the authority to trample on snake and scorpion. Yes. Pero mukhang minsan, kahit Kristiyano, close pa rin tayo sa kasalanan. Mga kapatid, spiritual growth, at pagkakakilala po sa Panginoon is a daily commitment po. A daily devotion. Amen. It is a daily commitment na kailangan talaga nakatutok tayo, na kailangan talaga yung nasa isip natin is para mapapurihan ang Panginoong Heso Kristo. Amen? Ang pagbabago, I know, hindi po isang iglap yan na pagka ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay tumanggap, kinabukasan, you are holy. No, this is a daily commitment. It is a continuous process po, mga kapatid. Amen? Araw-araw. Kasi araw-araw nagkakasala tayo. Kaya araw-araw natututo po tayo mag-repent, magpatawad, at mag-surrender sa Panginoon. Amen? Salvation is given to those who believe and accept the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior, but it's not a license. Hindi po ito lisensya para po mag-continue tayo to practice sin. Ano po ang sabi sa Philippians 2:12-13? Work out your salvation with fear and trembling. Work out your salvation with fear and trembling. Ano tong fear na to? With high reverence to the Lord. Amen. Yung takot mo sa Panginoon na dapat nagagawa natin yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon.
it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Kaya nga po pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na bilang mga Kristiyano at tumanggap na sa Panginoon, sikapin po natin ipamuhay ang ating pananampalataya sa bawat aspeto ng ating buhay. Amen. Sikapin nating talikdan yung mga nakasanayan na natin. Ang kasalanan, pagkayan po ay in-entertain mo mga kapatid, ay parang anino yan na susunod at susunod sa iyo saan ka man magpunta. Amen? Kahit minsan, sabi nila ang anino, makikita mo lang yan kapag kasaliwanan. Saan yung anino ko? Pero pag hindi mo makikita yung anino mo sa kadiliman, tama? Pero ang kasalanan, minsan, lumalabas lalo yan sa kadiliman dahil wala ang nakakakita. Kaya nga secret. Parang anino yan, saan ka man pumunta, saan ka man magtago, susunod at susunod yan sa iyo, kapatid. Kaya anong dapat natin gawin? Repent. Amen. Repent. And repent. And muli, pagsuko sa Panginoong Jesucristo. Sikapin po nating lumayo sa mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa paningin ng Diyos. Amen. Tayo pong nakakaalam kung ano yung mga manyana habits natin. Tayo pong nakakaalam kung ano yung araw-araw natin ginagawa. Pwede mo yung itago sa kapatid, sa mga katabi mo, pero hindi mo po yan maitatago sa Diyos. Yes. Ano po? Kaya nga po sabi niya sa Hebrews 12:1. Balik tayo sa una. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Amen. Talikuran natin ang ating mga kasalanan at yung mga balakid. Ano po ba yung mga balakid na ito? Ano po ba yung mga kasalanan na ito na patuloy na hinahunt tayo o sumusunod sa atin, mga kapatid? Suriin po natin yung ating mga sarili. Lahat tayo nagkakasala. Amen? Suriin po natin, ano po ba yung mga bagay na pumipigil sa ating spiritual na paglago? Ano po ba yung mga bagay na umaagaw ng ating atensyon sa pakikiisa sa Panginoon? Ano yung mga bagay na ginagawa natin kaya tayo nagiging mahina sa spiritual, sa aspeto ng spiritual na pamumuhay natin? Ano yung mga bagay na sumisira sa pananabik natin sa presensya ng Diyos? Minsan, kahit hindi nyo aminin, napipilitan lang tayo pumunta minsan sa Friday service. Suriin natin yung sarili natin. 100% ba talaga? Na yung puso mo, yung isip mo nakatuon sa Panginoon ngayon? O nagmamadali tayong matapos ang gawain dahil may pag-aaral o dahil gutom na tayo? Amen. Ano yung mga bagay na umaagaw dun sa dapat na oras na yung commitment natin? Sometimes sabi natin, Lord, I commit to you this day. So commit this day wholeheartedly with the Lord. Ano yung mga bagay na pumipigil sa ating manalangin? Kinabukasan na yung amen. Sabihin mo, Lord, tapos kinabukasan, amen. Hindi pa tayo nakahingi ng pasasalamat. Ano yung bagay na pumipigil sa pakikisalamuha mo sa Panginoon? Kaya minsan hindi natin naririnig yung salita ng Panginoon. O kahit naririnig natin every Friday, every Wednesday sa warrior yung salita ng Diyos, minsan hindi masik-in sa puso't isipan natin because of the sin that we committed at ginagawa pa rin natin. Amen? Kapag puno na ang salo, kahit anong gawin mong lagyan yan ng lagyan, hindi na yan
malalagyan. You have to empty it para mayroon kang mailagay na bago. Amen. Amen. So ano yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon? Unang-una dyan, teknolohiya. Facebook, Twitter, Instagram, video games, online entertainment, Netflix, YouTube, ano pa? TikTok. May mga hindi pa ba ako alam? Ha? Scatter. Mga Netflix na yan, mga panonood ng mga Korean movies. Ay, so. Nagagawa natin manood ng movies ng mga kayang-kaya natin mag-movie marathon, mga kapatid, ng 24/7, di ba? Magpuyat, kahit alam mo may pasok kinabukasan, okay lang. Pero ang pananalangin, kahit 5 minuto, parang hindi pa natin magawa. Yung paggawa ng devotion natin, parang hindi pa din natin matapos-tapos. Nagsimula ka sa first gen, nasa first gen ka pa din. Scripture lang, wala nang warning, wala nang command. Mas marami po yung oras na iniuukol natin sa teknolohiya na yan kaysa sa pagbabasa sa salita ng Panginoon at sa pakikinig sa Panginoon. Ano pa? Pera. Kwarta. Amen? So sobrang pag-aalala mo na kailangan mong gumastos, kailangan kong magbigay sa pamilya ko sa Pilipinas, marami pa ang kailangan dito, pa ang kailangan doon. Overtime dito, overtime doon. Pero hindi pa sapat yung bayad ng overtime kapag tayo ay nagkasakit. Magkano ang isang box ng Panadol ngayon? 25. Oh, 20 di ba? Magkano ang bayad ng isang overtime na isang oras? 20. Oh, nag-abono ka pa ng 5. Diba? Pero pag yung isang oras mo, in-overtime mo sa Panginoon, hindi ka magkakasakit, lalo ka pang lalakas, hindi lang physical, kundi spiritual. At hindi lang ikaw yung lalakas. Lahat ng mga taong nasa paligid mo, even your family. Amen. Ano pa? Kala nyo, ha? Kala nyo yung hindi pagpapatawad, yung hindi pagpapatawad, Yes. yung hindi pagsisisi, ano pa, yung pagnanakaw, ano pa? Kala nyo yun lang yung mga bagay na sinasabi dito na kasalanan na dapat natin iwasan? Hindi ho, mga kapatid, even yung mga maling priority natin sa buhay. Amen. Kasi yung mga maling priority po natin sa buhay, sometimes, yan po yung nagpapalayo sa atin dun sa kalooban ng Diyos. Sometimes our wrong priority in life is one of the reasons why we are distant from the Lord. So we need to focus. Kailangan ngayon palang i-priority na natin kung sino uulahin natin. Amen. Kala niyo yun lang. Marami pa nangyayari sa buhay natin na nai-entangles tayo everyday na akala mo simpleng kasinungalingan or simpleng kasalanan pero hindi ganun kabigat. Ang kasalanan ay kasalanan. Amen. Maliit man, small, medium, large, XL, double XL, or triple XL yan, gaano man yan kabigat o kagaan, white, blue, dark blue ang kulay niyan, still ang kasalanan ay kasalanan. Amen. Kasalanan din po yung pagiging tamad. Hindi lang tamad sa gawain, hindi lang tamad sa bahay, tamad din po makipag-usap at gawin yung pinapagawa ng Diyos. Amen. Amen. Kasalanan din po pala yung overthinking. Minsan kasi tayo advance no? Hindi pa nangyayari. Tinalo mo na yung mga manghuhula sa sobrang pag-iisip mo na ganito, ganyan. Amen. Ano sabi ng Panginoon? Do not worry about tomorrow. Amen. Kasalanan din po pala yung pagiging demanding. Perfectionist. Amen.
pagsisinungaling. Paminsan-minsan lang naman para sa ikabubuti ng kapatid. Ang paminsan-minsan na yan, tulad ng sinabi ko, pag yan, nakasanayan mo, anino na yan na susunod sa'yo. Hindi mo yan maiiwasan, kapatid. Kaya ngayon pa lang, iwasan na natin. Amen. Kahit sabihin mong makakabuti at makakapagligtas sa kapatid, hindi ho, accomplisher ka po doon, kapatid, kapag ka ikaw ay nagsinungaling at hindi mo sinabi ang katotohanan. Amen. Lahat tayo may pananagutan. Yes. Minsan kasi, kasalanan din po pala yung sobrang over-pleasing ka sa tao. Amen. Dapat nagpiniplistan talaga natin ang Diyos. Amen. Dahil takot ka ng rejection, takot ka ng mga negative na sasabihin ng tao sa'yo, kaya okay lang, you have to fit in yourself para walang masabi. Pero sinasabi ko po sa inyo, gumawa ka man ng mabuti o masama, meron at meron pa rin sasabihin ng tao. Ang tao ho, ay nature niya na yan, ang magkomento. Very opinionated, very judgmental ang tao. Kaya kung magko-comment din lang sila ng kahit hindi maganda sa'yo, basta ginawa mo ang tama, okay lang kasi nga Diyos ang nakakakita sa'yo. Kahit nahusgahan ka, as long as you did your part, as long as ginawa mo kung ano yung gusto ng Panginoon, okay lang kasi at the end of our life, ang Diyos pa rin naman yung huhusga sa atin. Amen? Romans 12:1-2. Amen. Sabi niya dyan, sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Offer or present your bodies as a living sacrifice. Mamuhay po tayo na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Yung makita sa atin yung karakteristik ng Panginoon. Amen? Yung nakikita ho yung pagbabago sa atin. Kung nagagawa natin at nasusunod natin, yung pinapagawa ng Diyos. So, paano po ba natin malalaman kung ano yung will ng Panginoon? Through the word of the Lord. Kasi ho, kung hindi po tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, kapatid, paano mo malalaman na mali yung ginagawa mo? Paano mo malalaman na ito pala yung gusto ng Panginoon sa'yo? At paano mo malalaman na ang bawat decision mo ay mali? Amen. Amen? Nung hindi pa tayo Kristiyano, marami na tayong nagawang pagkakamaling desisyon. Amen? But praise be to God, kahit na makasalanan tayo noon, mahal pa rin tayo ng Panginoon at binibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon para maitama kung ano yung mga desisyon nating nagawa sa buhay. But yes, may mga consequences po ang lahat ng nagawa natin. Kaya dapat, kung anong tapang mong gumawa ng maling desisyon, ganun din po yung tapang natin na harapin yung consequences. Yes. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya niya tayo itinatama, mga kapatid. Kaya wag po natin din sabihin na inaalaw ng Panginoon ang lahat ng problemang ito. Minsan, tayo na rin po yung gumagawa. Alam mo nang mali, ginawa mo pa. Nasusulat na na mali at kasalanan, ginawa pa natin. Tapos sisisihin natin ang Diyos pagka mali ang resulta kasi si Lord pinabayaan ako. Never kang pinabayaan ng Lord, ikaw ang nagpabaya. Tayo ho na nagpabaya, tayo ho yung umiwan, tayo ho yung hindi sumunod at nakinig sa Panginoon. Kaya ano po yung dapat natin gawin? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip
kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. We are called with a purpose to be transformed and live a new life, to turn away from sin and embrace life of faith and obedience to God. Na yung goal natin is to glorify God in whatever na gagawin natin. To glorify God and to continue the commitment na ipinangako po natin sa Panginoon. Amen po. We are not called para lang to worship the Lord sa pamamagitan lang ng bibig. We are called to worship the Lord with all our whole being. Mula ulo hanggang talampakan. With our whole heart and mind and soul. Amen? Kaya nga laging naririnig natin minsan, pag may problema ka, lumapit ka sa Diyos. Pag masaya ka, umawit ka sa Diyos. Pag kailangan mo ng tulong, lumapit ka sa Diyos. Amen? Lahat nakatungkol sa Diyos. Kailangan mo ng kaagapay, lumapit ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos. Amen. Bakit ang Diyos? Kasi ang Diyos lang ang makakagawa ng lahat at makakatulong sa atin. Amen po? Kaya yung kung may mga kasalanan tayo na hindi pa may give up, lumapit tayo sa Diyos. Yes. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen. At hilingin natin na tulungan tayong umiwas o tanggalin sa atin yan. At bigyan tayo ng kalakasan to overcome that power of sin over us. Amen? Kasi sa pangalan ni Jesus lamang, may kapangyarihan na i-break yung mga sins at kung ano man yung meron tayo. Amen po? Baguhin natin ang takbo ng ating. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Ibig sabihin po mga kapatid, huwag na po natin kopyahin yung pananaw o pamumuhay ng mundong ito. Huwag na po tayong makiayon. Amen. Kung ano yung nakikita mo sa kapaligiran, huwag mo nang gayahin. Minsan mas maganda yung naiiba ka. Amen? Naiiba ka na nagniningning ka. Kahit na sabihin ng iba na para kang OA, na para kang naninira ng araw. Ang mundo kasi ito, para ka maging fit sa mundo ito, at para marami kang maging kaibigan, kailangan mong makiayon sa kanila. Wala namang problema kung tama yung ginagawa nila. Kung naaayon sa paningin ng Diyos. Pero kung ito ho ay hindi kalooban ng Diyos, hindi naaayon at hindi nasa salita ng Diyos, huwag na ho natin gayahin. Okay lang kahit sabihin nilang iba ka. Okay lang kahit sabihin nilang may sarili kang mundo. At least ang mundo mo ay ang Diyos. Amen? Matutuklasan lang po natin yung mga kalugod-lugod na nais ng Panginoon sa buhay natin through reading the Word of the Lord Jesus Christ. Ano po? Kaya maglaan po tayo ng oras sa pagnilay-nilay at pananalangin sa Panginoon upang maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen. Kamatayan. Alam naman natin, darating ang araw. Anytime, mamamatay tayo sa mundo nito. We don't know. Amen? So ngayon pa lang, dapat nakatuon na tayo sa Panginoon. Nawa madatnan tayo ng Panginoon na sumusunod sa Kanyang kalooban. Nawa madatnan tayo ng Panginoon na nagpupuri sa Kanya. Nawa madatnan tayo ng Panginoon kung pwede nga lang ngayon pa lang, Lord. Kasi naririto ako sa gawain mo. But no, kahit nasa gawain ka, kung wala ang puso't isipan mo sa Diyos, maiiwan at maiiwan tayo. Amen. For the wages of sin is death. This is spiritual death. Kaya pag hinayaan mo yung kasalanan na yan na mamuhay sa buhay natin, ay talaga naman yung spiritual life mo kahit anong gawin mo. Diba? Mararamdaman mo, hiwalay ka talaga sa Panginoon. Kahit anong gawin mo, sabihin na naririto ang presensya ng Diyos. Kapatid, feeling mo lang yan.
Hanggat hindi mo sinusuko ng buong buo yung kasalanan mo at hinihingi ito ng kapatawaran, it will never manifest the presence of the Lord in your life. Amen. Magmamanifest lang yung presensya ng Panginoon sa atin kung totoo yung pagpupuri natin at wala tayong itinatago sa Panginoon. Amen. Ang isang tuldok na kasalanan na naipon lang sa puso, kapatid, kapag yan hinayaan mo at pinakain mo ng mga negative at hindi maganda, tutubo. Parang halaman yan. Tutubo at mag-uugat yan hanggang sa sakupin ito yung buo mong damdamin. Yung buo po nating pagkatao at mamumunga po ito ng mga kasalanang hindi kaaya-aya sa Diyos. Saan po natin makikita ito sa buhay natin? Saan natin makikita yung bunga ng kasalanan na ito? Kahit anong gawin mong pagtago, makikita mo sa bawat kilos niya. Sa bawat kilos natin. Sa bawat pananalita natin. Sa pag-iisip natin. Sa attitude, sa behavior natin. Yung mga yan, lalabas yan na hindi maganda. Yung pinaka-ingat-ingatan mo na akala mo na wala na sa yung pagmumura, yun pala, at the back of your mind, nagmumura ka na. Hindi lang siya lumalabas sa labi mo. Still, the battle is in our mind. Kaya ngayon pa lang dapat pinaglalabanan na natin yung mga negative na yan. Ang mga hindi kalugod-lugod sa Diyos ay maaaring makaapekto hindi lamang sa iyo, kundi pati din sa mga taong nasa paligid mo. Matthew 16:24, Jesus said to His disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." Hindi yung pansariling kagustuhan natin ang nasusunod. It should not be our selfish desire na nasusunod. Dapat yung kalooban ng Diyos ang nasusunod sa buhay natin. Sa bawat pagharap po natin, mga kapatid, ng pagsubok sa buhay, sa bawat pagbabago na nais ng Panginoon para sa atin, dapat po maging handa tayo na magsakripisyo, magtiis, at laging handang sumuko sa layunin ng Diyos at sumunod alang-alang sa pananampalataya natin sa Diyos. Totoo, kapatid, hindi po madali ang landas na tatahakin natin bilang tagasunod ng Panginoon. Pero sa bawat every time you tried to follow the Lord Jesus Christ, every time the word tried to obey the Lord Jesus Christ, every time you prayed and asked help for the Lord, God is giving us the blessings and the peace and the hope upang magawa natin at masunod po natin yung nais ng Diyos sa buhay natin. Mahirap po talaga, mga kapatid, ang umiwas sa kasalanan. Sabi nga, nasa mundo pa rin tayo ng punong-puno ng kasalanan. Nananatili tayo dito, nabubuhay tayo, pero nabubuhay din po ang Panginoon sa atin. Anong sabi noon? Greater is He that is in you than He is in the world. Tama? Mas malakas ang Diyos. Mas makapangyarihan ang Diyos sa buhay natin kaysa iyo. Nandito sa mundong ito. God is greater in our life than this world. God is giving and imparting us His way para pumasunod natin at magawa natin at makaiwas tayo sa kasalanan. Because remember, kapatid, kahit anong pagpapagal mo sa mundong ito o sa gawain ng Diyos, kung meron pa rin tayong nagagawang kasalanan, surely, sasabihin ko po, hindi po tayo makakaabot doon sa kalangitan. We cannot have eternal life because sin, kapatid, yan po yung hadlang sa eternal life na nais ng Panginoon sa buhay natin. Sin, ang kasalanan, ang siyang hadlang sa pagpapalang nais ng Panginoon sa buhay natin. Sin,
Yung kasalanan na yan, yung dahilan kung bakit minsan maraming nadadamay na tao. Imbis na ikaw lang ang hindi maisalba, wala na, pati kasama mo. And that sin is one of the reasons why sometimes, kahit na punong-puno ka ng talento, kung bakit hindi tayo magamit ng Diyos. Masakit isipin, God give us the talent, the knowledge. But because of that sin, kaya minsan, hindi natin maibigay ng 100% yung pagsisilbi natin sa Panginoon. Muli, kapatid, we need to repent. Yung panalangin kanina, Lord, whatever you see in us, Panginoon, whatever na nasa in the secret place, yung mga itinatago namin na takot namin ilabas, Lord, bring it to light. Kasi yung kasalanan na yun, yung nagiging footstool ng kaaway sa atin para hindi natin maabot yung kalangitan at yung masunod yung kagustuhan ng Panginoon. Huwag po nating sayangin, kapatid, yung ilang taon na tayo nagsisilbi sa Diyos. Yes, every day we commit sin, but every day is another chance na binibigay ng Panginoon sa atin to make everything right at para po lalo maituon natin at maisaayos natin yung relasyon natin sa Panginoon. Ano po? Galatians chapter 2 verse 20 to 21. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Amen? So the moment na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, o ulitin ko po, is the moment that we give Him the full authority and power over us. Buong-buo nating isinuko ang lahat sa Panginoon. Kaya dapat pong mamuhay tayo ng buong-buo na may pananampalataya, pagtitiwala at sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Tayo ho ay pinalaya upang mamuhay sa katwiran. Katwiran na nagmumula sa Diyos. Hindi na tayo nasa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. At sa bagong buhay kay Kristo, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan. Amen? God defeated already the power of sin, the power of death. Hindi na tayo alipin ng kadiliman. Ang liwanag ng Diyos ang ating gabay. Kaya't mamuhay ng may pananampalataya sapagkat kay Hesukristo tayo ay pinalaya. Amen. Sa Kanya wala ng takot sapagkat tayo ay Kanyang binago. Yes. Binago nga ba tayo, kapatid? We are still in progress. Amen? Ang kalayaan mula sa kasalanan ay tanda ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Huwag hayaang kasalanan ang maghari. Paglingkuran ang Diyos ng may katapatan. Ang ating pagsunod ay bunga ng pagmamahal at pagpapasalamat sa Diyos. Mamuhay ng matatag at totoo sapagkat sa Kanya lahat po ay binago. Amen. Amen. Binago na po tayo ng Panginoon at ipagpatuloy po natin yung pagbabago niyan. Dahil marami pang dapat matapyas at mabago sa buhay ng bawat isa. Amen. Sa 2 Corinthians 5:15 po, sabi niya dyan, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin.
Binayaran na po ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating kasalanan. Huwag nahuulit tayong mangutang ng kasalanan. Amen? At ang kabayaran noon ay ang kanyang buhay. Maligtas lamang tayo mula sa impyerno. Maging halimbawa po tayo at maging patotoong buhay po tayo na buhay talaga ang Diyos na kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Hayaan po natin ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, at ang kanyang mga salita ang siyang manahan sa atin. Because His word is the lamp unto our feet and the light into our path. Ano po? Ang kanyang salita ang siyang maggagabay po sa atin araw-araw. Tuturuan tayo, aakalin tayo mula sa bagong simula, isang bagong buhay kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya po ang tema, a new beginning, a new life in Christ Jesus. Bagong simula, bagong buhay, pagbabagong loob, at pagsisimula ng panibagong kabanata. Pagyakap sa bagong direksyon, sa buhay, sa ilalim, katwiran, at gabay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, muli, sa pagsasaliksik po natin ng ating mga sarili, sa mga nalalaman nating mga nagagawa nating kasalanan, please, nakikiusap po ako o ang Panginoon. Itama na po natin yung relasyon natin sa Diyos. Amen. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Hindi po lingid sa atin yun. Amen. Nangyayari na ang lahat ng nasusulat sa banal na kasulatan. Yes. Kaya ngayon pa lang, surrender, repent, and live according to the life that God has given to us. Amen? Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, sa pangalan po ng bugtong na anak na si Hesukristo, Lord, maraming salamat po, Lord, sa iyong salita na amin napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na mahal mo ang bawat isa sa amin. Tunay nga po na ayaw mo kami mapunta sa impyerno. Tunay nga po na ayaw mo kami mapahamak, Panginoon. Kaya salamat, Lord, for your word, Panginoon. Sa salitang ito, that you have imparted to us, Panginoon. You have given us a new identity. You saved us, O Lord. You overcome the power of death and sin, Panginoon, when you died in the cross of Calvary, Panginoon. So Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipamuhay, Panginoon, yung nais mo sa buhay namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord, na masunod, Lord, yung will mo sa buhay namin, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, Lord, na maging totoo kami sa pagsamba, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging totoo, Lord, maging totoo kami sa iyong harapan, Panginoon. At muli, Lord, whatever sins that you have seen in us, Lord, bring it to life. Dahil nais namin lumapit sa iyo ng may malinis na puso, na may malinis na budhi, Panginoon. Nais namin lumapit sa iyo, Panginoon, Lord, na totoo kami, Panginoon. At hindi pulingin sa iyo ang kaalaman, Panginoon. Lord, mahina kami. At hindi rin pulingin sa iyo, Panginoon, na araw-araw, minuto, segundo ng buhay namin, nakakakumit kami ng kasalanan. Kaya, Lord, may you continue to empower us of your word, O Lord God Jesus. Patuloy ka pong mangusap sa amin, Panginoon. Patuloy mo pong ipaalala sa amin ang iyong salita, Panginoon. Because in your name, Lord Jesus has the power to change everything in us, Panginoon. Amen. Lord, yung salita mong ito, yung may kapangyarihan, Panginoon, Lord, nasagutin at solusyonan yung mga problema namin. Kaya, Ama, turuan niyo po ang bawat isa sa amin. Kaming lahat, Panginoon.
Even ang yung mga lingkod, Panginoon, may mga mali kaming nagagawang desisyon sa buhay, Panginoon. So Lord, may you continue to direct us, Panginoon, into your plan, into your will, Panginoon. Let our plan align to your plan. Let our will align into your will, O Lord. Na matuto kami, Panginoon, na isang guni ang lahat, Panginoon. Na matuto kami, O Lord, na humingi ng tawad ng may katotohanan at tapat na puso, Panginoon. Kaya, Ama, turuan niyo po kami, Panginoon. To be like you, Lord. Help us to be holy. At magagawa lamang namin yung Panginoon sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng salita, Panginoon. So, Lord, I speak blessings to Family Sector C, Panginoon. I speak blessings and victory over their life, Panginoon. And I speak your word, O Lord, in the name of Jesus. The Lord, yung narinig namin, Panginoon, ngayong araw na to, Panginoon, Lord, ay tingin mo sa aming puso, Panginoon. At malalakaran namin, maaalala namin, Panginoon, na Lord, na gusto mo kaming bigyan ng magandang buhay. To give us eternal life, Panginoon. That we will set a goal every day in our life. Every time we wake up, Lord, meron kaming goal na dapat ikaw yung mapapurihan namin, na meron kaming goal na ikaw yung, Lord, yung mabigyan namin, mag-glorify namin, Yes, Panginoon. Lord. Na meron kaming goal every day of our life, Panginoon, na umiwas sa kasalanan sa tulong mo, Panginoon. Lord, truly, hindi namin magagawa ito kung wala ang tulong mo. Kung wala ang kapangyarihan mo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon. Kaya, Ama, pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Yes. Thank May you, you Lord. continue to cover us with your precious blood, Panginoon, wherever we go, Panginoon. And may you continue, O Lord, to speak to us, Panginoon, and open our spiritual ears, Panginoon, upang yung tinig mo ay marinig namin, Panginoon. And Lord, I pray, bigyan po kami ng teachable heart and a Amen. humble heart, Amen. Panginoon. A repentant heart, Panginoon. Yes, Lord. Lord, let your will be done, Panginoon, sa sector C na to, sa pamilyang ito, Panginoon. Oh, I speak blessings over their life, oh Lord. I speak blessings Amen. and victory over Amen. in the name of Jesus. And let your will be done once more. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At patuloy na patatagin mo, Lord, ang bawat mananampalataya, ang bawat anak mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na patatagin mo sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. As we embark another day, another new life, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Bago pa yun. Nakatanggap ka sa Biblia. Amen. Are we blessed? Amen. Amen. Pinagpala po lang tayo ng ating Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigay sa pagkakamay ng Panginoon. At muli po sa bawat isa tayo po yung pinagpala po ng ating Panginoon. Amen. So, lahat ng mga anak ng Diyos ay pinagpala. Sabi po sa mga salita ng kanyang salita sa Malakay 3:10 na kailangan po na bigay po natin yung ikasampung bahagi ng ating ikapo. Amen. At nangako po ang ating Panginoon na naroon yung pangako na kanyang ibubuhos yung pagpapala, yung floodgates. Amen. Yung pagpapala ng ating Panginoon para sa atin. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin at gagawin niya ron. Mga kapatid, amen po ba? Ang kailangan lang po natin ay
ibigay po natin yung para sa Panginoon sapagkat ito po ay para sa ating Panginoon. Amen? Actually, hindi naman kailangan ng Panginoon dahil talagang siya may-ari ng langit at lupa, siya may lalang ng lahat. Pero ang nais ng Panginoon, yung pagsunod po natin. Amen? Doon po masusubok yung pagpapala ng bawat isa sa atin na kung tayo'y nagtitiwala sa Kanya at ibibigay po natin, amen, hahakpangan po natin, susunod po tayo doon sinasabi ng Panginoon. Amen? Hindi po natin mararanasan yung pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Yung pagpapala, kung hindi po natin ito susundin. Amen? So, ang susi po, mga kapatid, ng pagpapala, amen, ay walang iba kundi yung pagsunod sa ating Panginoon. Amen? At nangako ang Panginoon na talagang pag nangako ang Panginoon, gagawin niya na siya talaga yung puprovide ng ating pangangailangan. Amen? Alam naman po natin ngayon, marami tayong bayarin ngayon. June, July, mga pasukan na ngayon sa Pilipinas. Bayaran na naman tuition fee. Amen? Yung may mga college dyan, sigurado, may iyak. Dahil, pero po tayo mag-alala, amen mga kapatid. Amen? Meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Dami tayong bayarin. Sa akin lang. Ngayon, renewal na naman ang ikama ni Jed. Amen? So, malaking halaga yung kailangan namin. Renewal pa lang yung lisensya ko. Expire na rin. Tapos, sumubay pa yung tuition fee sa Pilipinas, yung bayarin nila, mga bills doon, kuryente, tubig, internet, pangkain nila sa isang buwan. Amen? Tapos, yung dito pa rito, yung pangkain natin sa isang buwan, pamasahin natin. So, talagang sa Diyos lang po namin magtiwala. Amen? Sapagkat ang pangawakan po natin yung salita ng ating Panginoon. Amen? So, pinag-pray ko, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Sabi mo sa salita, di mo kami iwan kababayaan. So, pinagkakatiwala ko po sa inyo, Lord, ang lahat-lahat ng ito. Amen? Pero ginawa ng Panginoon, mga kapatid, pinabay ng Panginoon yung pangangailangan na yan, mga kapatid. Na yung pinag-pray namin sa Lord na gawa na ma-aprobahan yung law ni Sister Tina doon na ILC na first time niya lang gagawin yung may kaysa naman sa mangutang na naman. Huli na naman kami. So, lalo tayo mababang. Pero yun ang wisdom ng Lord na tiwala ka sa Panginoon. Amen? Ang gagawin lang natin ay sa hakbangan doon. Amen? Hindi natin problema yung kung ano. Ang Lord na po ang magsasagawa doon. Amen? Ang nais lang namin ay magtiwala tayo sa Panginoon. So, praise to be to God. Salamat sa Panginoon. At yun ay maging na-renew yung ikama ni Jet. At dinagdagan ko na lang rin po yung pag-renew ng license ko. So, saka yung sa mga sa Pilipinas ay naipadala na rin kasi mas mahalaga yung sa Pilipinas. Kung dito lang sa atin, medyo maano pa natin kahit pakubos-kubos lang tayo yun. Pero ang Lord, hindi tayo pagbabayaan. Amen? Basta kailangan po namin maging tapat tayo sa pagbibigay mga kapatid. Ang Panginoon tapat din mga kapatid na siya magpapala at magpuprovide ng ating pangangailangan. Siya ang Jehovah Jireh natin na siya magpuprovide ng lahat-lahat. Amen? Nais lang ng Diyos, pagtiwala tayo. Lahat ng mga problema natin, lahat ng mga financial ay malalampasan natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Amen? So, huwag po tayong magalinlangan na ay kakapusin. Amen? Ibigay natin sa ating Panginoon at siya na ang magbibigay sa atin ng mga pagpapala na yung mga pagkukulang. Amen? So, yun lang po. Inayaan ko pong lahat. Tayo po'y tumayo at tayo po'y magbigay sa ating Panginoon. Tayo po'y tumawid. Blessed be your name, the land that is plentiful, with wisdom abundant soul. Blessed be your name. Blessed be your name, when down in the desert place, so walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord,
ating mga kamay. Hallelujah. Lord God, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na buhay, aming Panginoon na sa liling tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa mga pagpapala, Lord God, na pinagkaloob mo, Lord God. Salamat din po, Panginoon, sa mga nagkantog nito, Panginoon, sa lapi na ito, Lord God. Lord, patuloy mong pagpasan ito, Lord God. I-bless mo, Panginoon, Lord God. Ang sa lapi na ito ay magamit, Panginoon, Lord God, sa mga pangangailangan ng Iglesia, Panginoon Diyos. At ganoon din po, Panginoon God, patuloy naman dinadalangin, Lord God, ang aming mga companies, mga hospitals, mga employers na aming pinagtatrabahuan na patuloy mong pagpalain po, Panginoon. Upang kami, Lord God, ay patuloy, Lord God, hallelujah, Lord God, na kami po, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo at makapagbigay sa iyo, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay nananampalataya, Lord, na ito po, Panginoon, Lord God, aming Diyos na magpuprovide ang aming mga pangangailangan, Lord God, na patuloy kami, Lord God, na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Na ikaw lamang, Panginoon, na makakagawa nito, Lord God, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw po ng lahat ng bagay, aming Diyos, na lahat ng sa iyo, Panginoon, ay posible, Panginoon, Lord God, at walang imposible, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa tatangan, Lord God, ng salapi na ito, Lord God, na bigyan mo siya ng wisdom at knowledge, Panginoon, na ito'y maingatan, Panginoon, Lord God, at magamit ng may kaayusan po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, Lord God, sa iyo lamang po lahat ang kapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bukas na po ang pulpito para po sa mga gusto kong magpasalamat. That's good. Ayan, no? Ako na lang. May magpasalamat eh. Yes, magpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, may kwento ako. Yung kumpanya namin, bali po nagkakaroon po ng konting problema sa ngayon, di ba? So, yung pong division po namin, nag-resign. Iniwan po kami na parang matupa, di ba? Di namin alam. So, yung iba nagpapanik na. Amen. So, yung nangyari po, nag-decision yung